Kasi binigyan tayo ni Lord ng maayos na grade, di ba? Hindi natin akalain na kaya natin kuhanin yung mga ganong bagay. Pero dahil sa knowledge, sa wisdom na binibigay ng Panginoon, and yung favor ni Lord, dahil inuna mo siya, ay pinagkakaloob ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi ko maisip na kaya ko palang pumasa sa mga gano'n. Kasi sa tingin ko kasi, sarili ko parang hindi naman, parang alanganin pagka ako lang eh. So dahil sa biyaya ng Panginoon, ay nakapasa tayo, ano po? So panibagong challenge ngayong next year. And salamat din sa Panginoon sa blessing na binigay ni Lord kasi hindi po basta-basta yung pagpasok ng law school kasi medyo malaki yung budget na kailangan gastusin. Pero salamat sa Panginoon kasi naka-enroll na tayo nung Friday. Ano? So, enroll na ulit tayo nung Friday ay papasok na lang next step. So salamat sa Panginoon sa lahat ng goodness na pinaparanas niyo. Amen! So, this morning, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon at ang ating pag-uusapan, ang topic natin ngayong umaga at ngayong buong buwan ng December is all about honoring God and His minister. Amen. So, alam niyo po, itong topic na ito, most of the time, ay hindi ito gaanong pinipreach. Okay? Lalo na pagka yung, dito, yung patungkol sa pag-honor sa minister ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi, halimbawa, katulad namin, katulad ko, pastor, parang mahirap naman na sinasabi mo kung paano ka i-honor. Di ba? Parang ganun. Kaya madalas ito na hindi siya gaanong napipreach. Di ba? Kadalasan, maririnig natin to sa ibang tao. Sasabihin sa atin, yan, ganyan. I-honor mo yung minister mo. Pero, pagdating po sa church, hindi ito talaga gaano napapag-usapan. Amen. Palaging nane-neglect itong bagay na ito. But this morning, gusto kong, ito yung pag-usapan natin. Paano ba natin i-honor yung God minister? Bakit? Kasi once we honor God's minister, ino-honor din natin ang Panginoon. Kasama yan. Bakit? Kasi yung God's minister ay nilagay ng Panginoon sa atin. Tama? Sila yung nakatayo dito to lead us para mas maging maayos yung buhay natin. Amen? Amen. So, ang pag-usapan natin umaga, ang title po natin is How to Honor God's Minister. Let's open our Bible to 2 Kings chapter 4 verse 8 to 37. Samahan niyo po ako. Basahin natin. Now it happened one day that Elisha went to Shunem, where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. Verse 9, and she said, Excuse lang po, palit ako ng microphone. Low back. verse 9, and she said to her husband, Look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Please, let us make a small upper room on the wall, and let us put a bed for him there, and a table, and a chair, and a lampstand, so it will be, whenever he comes to us, he can turn in there. Verse 11. And it happened one day that he came there, and he turned into the upper room, and lay down there. Then he said to Gehazi, his servant, Call this Shunammite woman. When he had called her, she stood before him. Verse 13, and he said to him, Say now to her, Look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army? She answered, I dwell among my own people. So he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Actually, she has no son, and her husband is old. So he said, Call her. When he had called her, she stood in the doorway. Then he said, About this time next year, you shall embrace a son. And she said, No, my lord, man of God, do not lie to your maidservant. Verse 17, But the woman conceived and bore a son when the appointed time and had come, of which Elisha had told her.
And the child grew. Now it happened one day that he went out to his father to the reapers. And he said to his father, my head, my head. So he said to the servant, carry him to his mother. Verse 20, when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon and then died. And she went up and laid him on the bed of the man of God, shut the door upon him, and went out. Then she called to her husband and said, please send me one of the young men and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back. So he said, why are you going to him today? It is neither the new moon nor the Sabbath. And she said, it is well. Then she saddled the donkey and said to her servant, drive and go forward. Do not slacken the pace for me unless I tell you. And so she departed and went to the man of God at Mount Carmel. So it was when the man of God saw her afar off that he said to his servant Gehazi, look, the Shunammite woman, please run now to meet her and say to her, it is well with you, it is well with your husband, it is well with the child. And she answered, it is well. Verse 27, now when she came to the man of God at the hill, she caught him by the feet, but Gehazi came near to push her away. But the man of God said, let her alone, for her soul is in deep distress, and the Lord has hidden it from me, and has not told me. So she said, did I ask a son of my Lord? Did I not say, do not deceive me? Then he said to Gehazi, get yourself ready, and take my staff in your hand, and be on your way. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer him, but lay my staff on the face of the child. And the mother of the child said, as the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So he arose and followed her. Now Gehazi went on ahead of them and laid the staff on the face of the child, but there was neither voice nor hearing. Therefore he went back to meet him and told him, saying, the child has not awakened. When Elisha came into the house, there was the child lying dead on his bed. He went in therefore, shut the door behind the two of them, and prayed to the Lord. And he went up and lay on the child, and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. And he stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. He returned and walked back and forth in the house, and again went up and stretched himself out on him. Then the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. And he called Gehazi and said, call this Shunammite woman. So he called her, and when she came into him, he said, pick up your son. So she went in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she picked up her son and went out. Let us pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa salita mo. We invite your presence to be with us, Lord, Panginoon. And thank you for the anointing, Panginoon. I pray na itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw makita, Panginoon, sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo at sa revelation mo. Dalangin ko ito, Panginoon, ay magkaroon ng impact sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. We praise you and we honor you. In Jesus' name, amen and amen. So, yung story po natin, kung naintindihan ninyo, si Elisha, kilala niyo po si Elisha? Isa siyang man of God, you know? So, palagi siyang dumadaan dito sa sa may bahay, itong Shunammite woman. Eh, nakita niya na itong si Elisha ay man of God, kaya ang ginawa niya, pinagawan niya ng kwarto sa kanyang bahay. Para every time dadaan daw yung si Elisha, may matutulugan, may matutuluyan si Elisha. Then nangyari, dahil nga pinagawa ng tulugan, si Elisha, gusto niya na i-bless. Gusto niya i-bless yung Shunammite woman. Sabi niya, anong gusto mo? Gusto mo bang kausapin ko ang hari? Or ano? Kasi itong Shunammite woman, mayaman talaga siya, mayaman siya. Tapos sabi niya, hindi, kaya ko naman na pangalagaan yung mga tauhan ko. Pero, sabi ni Elisha sa kanyang servant, si Gehazi, sabi niya, ano kayang pwede natin ibigay sa Shunammite woman? Sabi ni Elisha kay Gehazi. Sabi ni Gehazi,
wala po kasing anak. Walang anak yung Shunammite woman. And yung kanyang asawang lalaki ay matanda na. So anong sabi ni Elisha? Sabi ni Elisha, simula sa araw na ito, ngayong araw na ito ay sa same na pagkakataon. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Papasanin mo yung iyong anak na lalaki. Okay? And the next year, same na scenario, nangyari po, nagkaroon ng anak na lalaki, yung Shunammite woman. Ano po? Tapos pagkatapos nun, after ng pagkamanganak na yun, ang nangyari naman, yung bata namatay. Okay? Namatay yung bata, pero dahil nga, sabi pa nga ng Shunammite woman, kasi ayaw niyang maniwala na magkakanak siya kasi matanda na. Diba? Pero, nagkaroon siya ng anak. Tapos namatay, pagkamatay, pumunta siya kay Elisha. Sabi niya, di ba sabi ko sa iyo, wag mo na akong wag mo na akong parang pagsinungalingan, tapos mamamatay lang pala. So ang ginawa ni Elisha, bumalik sa bahay, pinag-pray yung bata, and nabuhay yung bata. Amen. So yun po yung story. Ngayon, paano natin maigo-connect dito sa ating topic? Yung how to honor God's minister. Amen. So marami po kasi sa ating mga tao or mga Kristiyano ngayon, nakakalimutan natin na yung mga taong ginagamit ng Panginoon ay sila ay naandyan para tulungan tayo and para i-lead tayo doon sa kung ano yung mabuti, sa kung ano yung maganda. And most of the time, those God's minister are yung parang sila yung most neglected person. Diba? Sa isang simbahan, hindi sila gaano napapansin, diba? Kasi kadalasan nakikita nyo lang sila nagpe-preach and yung mga God's minister, makikita nyo sila, talagang grabe, parang sobrang lakas, di ba? Pag makita nyo si Pastor Meli, grabe talaga si Pastor Meli, ang daming ginagawa, sobrang lakas niya, parang walang problema, di ba? Si Pastor Jason, grabe, ang gwapo pa rin, gano'n pa rin. Sorry mo, di ba? Parang wala namang problema si Pastor Atea, parang hindi namang problema. Talagang ang puti-puti, makinis ang balat mo, wala problema. Pero alam niyo po, sa totoo lang, yung pagiging God's minister, hindi po talaga siya madali. You know? I became a pastor when I was 22. So, ilang taon na, ilang taon ko na. So, 6 years na po ako nagpapastor. Akala ko, kasi nung mga youth pa lang ako, naging youth president po. Kasi yung president ako, parang gustong-gusto ko na magpastor. Biglang umalis si Pastor Reynes. Ayan, magpapastor ka na nga. Kaso yung pala, pag pumasok ko pala doon, mabigat pala. Hindi pala siya ganun kadali. Pero parang magbakikita nyo, di ba? Oh, grabe ka strong naman yung pastor, ka-strong ni pastor. Pero alam nyo po, sa kabila ng mga ngiti, di ba, na makikita ninyo, sa kabila ng mga kagandahan at kagupuhan na nakikita ninyo, sa kabila noon, may mga kanya-kanya din kaming pinagdadaanan. Hindi lang halata, di ba? Hindi lang halata. Ano po, bakit kasi kay Lord kami kumukuha ng lakas eh. Every time merong problema, alam nyo po, mas okay nga kung halimbawang mas okay. Sabi ng iba, para sa amin, or sa ibang mas okay kung pastor ka dun sa mga malalaking simbahan, sa mga mega church. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mega church, hindi mo alam kung ano yung mga problema ng mga tao. Pero pagka house church, lahat nandito kilala mo eh. Every time makikita mo sila pag mayroong problema, lahat yan alam mong may problema. And every time mayroong problema, ikaw na pastor, ikaw na God's minister, wala kang ibang gagawin kundi puro kayo na nga tayo tukod namin, kaluluwa, di ba? Pananalangin, di ba? Kailangan, parang yung problema natin, yung problema ninyo, problema namin. Ganun po yung pagiging God's minister. Amen? And hindi po siya madali. Kaya nga, gusto kong i-preach po ito, hindi dahil para i-honor ninyo kami or parang sambahin nyo kami, hindi ganon. Gusto kong i-preach ito para at least kahit pa paano ay maintindihan natin at maunawaan natin yung duty ng mga God's minister. Hindi lang sa amin.
Even yung ibang mga tao, ibang mga God's minister na ginagamit ng Panginoon sa buhay ninyo, honor them. Amen? Kasi hindi madali. Amen? Amen ba? So, kaya ngayon pag-usapan natin, paano ba natin i-recognize or i-honor yung ating mga God's minister? Number one is recognize God's minister. Ayan. Sabi ng verse 9, sabi dyan, and she said to her husband, ano sabi? Look now, I know that is a holy man of God who passes by us regularly. So, itong Shunammite woman, na-recognize niya si Elisha na siya ay isang man of God. Amen? Amen? Makikita natin dito na kahit yung Shunammite woman ay wala siya talagang personal na relationship kay Elisha. Alam niya na siya ay man of God. Amen. Amen. Ikaw, ang tanong ko, kailan mo huling na-recognize yung God's minister sa buhay mo? Diba? Kailangan nare-recognize natin sila. Paano yun? Kailangan ba lagi mong papansinin? Lagi kang nagpapansin? Hindi ganoon. Amen? Diba? Kasi baka ma-misinterpret natin eh. Amen? Importante na nare-recognize natin yung mga man of God sa buhay natin. Bakit? Kasi itong mga taong ito, they are anointed by God to lead us. Amen? And kahit kami mga pastor, meron din kami mga tinitingnan mga God's minister sa buhay namin. And we honor them. Bakit? Kasi alam namin kung ano yung trabaho. Alam namin kung gaano yung bigat na responsibility na binigay ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Lahat na nandito, iba-iba kayo. Kanya-kanya kayo ng ugali. Tama? Biruin nyo, ilan tayo dito? Ilan lang dito yung magkakamag-anak? Halos lahat tayo iba-iba ng apelyido, iba-iba tayo ng pinagmulan, iba-iba tayo ng background na pinanggalingan. Kaya iba-iba tayo ng klase ng pagpapalaki sa atin, iba-iba tayo ng mga ugali. Amen? Pero lahat yon kailangan pakisamahan. Kailangan mong tutunuhan mo, di ba? Paano? Kasi minsan gano'n, and minsan pa nga, may mga experience kami dati, parang may mga members sa simbahan na, alam niyo, palagi nag-iimo. Ang hirap po nun. Diba? Mahirap yun asikasuhin. Diba? Diba? Pero kailangan namin tumayo, kailangan manindigan. Amen? Kasi yan ang mandato sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga, yung simpleng pag-recognize, ito, man of God. Yung simpleng pag-recognize sa man of God, dapat hindi po natin winawala yun. Amen? And salamat po dun sa mga tao na palaging nare-recognize kami ng mga God's minister dito sa simbahan. Amen? Amen po ba? So, pinilit sila ng Panginoon to lead us, to guide us, para ituro sa atin kung ano yung mga tama. Amen? Kasi hindi naman natin maunawaan, hindi natin malalaman kung ano yung mga bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon kung sa sarili lang natin. Amen? Kung wala kang simbahan, walang pastor na nagpapastor sa iyo, hindi ka lalago sa pananampalataya. Amen. Mag-isa mo lang, imposible. Bakit? Sa dami ng distraction sa mundong ito, imposibleng lumago pa. Ikaw nga, nandito ka na sa simbahan linggo-linggo. May Bible study pa, may mentoring pa. Hindi pa mabuo yung kung ano yung hindi pa talaga mabago ng buo yung buhay. How much more kung mag-isa ka lang? Amen. Sasabihin mo, magdi-devotion ka? Hindi. Pag wala na magpapaalala sa'yo, baka hindi mo na yung gagawin. Amen. Amen? Blessed po ba kayo? Meron kayong pastor? Nagwapo? At maganda? Diba? Amen? Amen ba? Pinapatawa ko lang kayo para at least yung mga ganyang bagay, simpleng bagay, nare-recognize di ba? Amen? Importante na kahit sa mga simpleng bagay, nare-recognize natin. Amen? Kailan mo huling pinasalamatan yung pastor mo? Yeah. Pastora, thank you. Na-bless ako sa preaching mo. Diba? Yung mga ganong simple words,
pero nakakataba ng puso. Amen? Amen? And alam niyo po, nabibless kayo mga pastor every time na nakikita namin yung saya na meron kayo. Every time na nai-enjoy ninyo yung mga gawain natin. Every time na nai-enjoy ninyo yung word ng Panginoon na sinishare namin. Amen? Alam niyo po minsan ang medyo masakit pagka sa amin, yung pag hindi ninyo pinakikinggan yung mga salita, yung mga tinuturo natin. Amen. Amen? Kasi yan ang sabi nga ni Paul, ano yan? Masaya siya na nakikita niya na yung mga bagay na sinasabuhay niya ay nagagaya ninyo. Yun yung parang pinakang sukli sa amin eh. Hindi naman kailangan na every Sunday bibigyan niyo si pastora ng saging, ganun. Hindi ganun. Yung makita lang na yung mga tinuturo na salita ng Panginoon ay naipapamuhay natin. Unti-unting nababago ang buhay natin. Yun ang pinakamalaking parang blessing sa amin. Sobrang saya namin na makikita namin yung gano'n. Kaya nga every time na may pumupunta dito, every time na may nababagong buhay, sino ang pinakamasaya? Diba? Bukod sa Panginoon, kami na mga God's minister. Amen? Pag nakita namin, nag-testimony dito, si Nanay Clarissa, nag-testimony, simulaan na punta ako dito, hindi na lasinggero yung asawa ko. Masaya yon. Yun ang pinakamasayang maririnig namin. And sobrang nakakataba ng puso. Bakit? Through those words, nare-recognize mo na dahil dito, dahil kay Sister Rica, di ba kasi mga God's minister yan sa buhay mo eh. You honor them. Amen? Hindi lang yung mga pastor, kahit na sinong mga God's minister, mga man of God na ginagamit ni Lord sa buhay mo, you honor them. Yung mga mentor mo. Amen? Si Chuchay, sino yung mini-mentor mo? Sinong mini-mentor mo? Diba? You honor them kahit bata yun sila. Bakit? They are man and woman of God sa buhay mo. Amen. Yan ang tinuturo natin. Amen? You recognize their effort, you recognize yung kanilang pagpapagal sa lahat ng ginagawa. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Ano sabi? You acknowledge those who work hard. Hindi lang basta nagtatrabaho, talagang work hard. Talagang matindi yung pagpapagal para sa inyo. Those who care for you in the Lord and those who admonish you. Sino ba yung may pakialam sa'yo? Ha? Sino yung... Kaya minsan, yung ibang mga Kristiyano, nasasabihan na yung pastor, pakilamero eh. Lahat na lang pinakailaman sa buhay ko. Di ba? Pero alam niyo po, ganun talaga eh. That's our mandate, to care for you. And kung wala kami pakialam sa inyo, mahirap na yan. Ibig sabihin, wala nang pagmamahal doon. Amen. We care for you kasi mahal namin kayo. Amen. Amen? We love you. Diba? More than you imagine. Diba? Ganon namin kamahal yung mga taong binigay sa amin. Bakit? Hindi naman ibig sabihin, alam niyo po, hindi ibig sabihin na iba-iba kayo ng pinagmulan dito, ay wala kami pakialam sa inyo. Hindi. Mahal namin kayong lahat. Bakit? Kasi every time may dumarating dito, dinadagdag din sa amin ng Panginoon. Amen? Kaya mapansin ninyo, pagka may dumagdag, sa halip pagreklamo kami, hindi kami nagreklamo, di ba? Tuwan-tuwa kami, Lord, damihan mo pa. Ba, kahit pabigat ng pabigat, palawak na palawak, yung kailangan namin saklawan, okay lang, Lord. Di ba? Bakit? Kasi alam ni Lord dito ka magiging malago, dito gaganda ang buhay mo, Amen. dito ka maaayos yung pamilya mo. Amen? Kaya nga importante, yung meron kang isang simbahan na talagang doon ka, hindi pwedeng patalon-talon. Ang dami namang God's minister sa'yo, nalito ka na tuloy sa kung anong tinuturo. Amen? Nare-recognize niyo po ba yung mga God's minister sa buhay niyo? Amen? Amen ba? Amen. Thank you po, Thank you po sa mga palaging nakaka-recognize.
Amen? Amen. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 7, papaano natin recognize yung mga pastor natin? Have confidence in your leaders. Hindi po ako may sabi nito ha? And submit to their authority. Because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefit to you. Dalawang bagay paano natin i-recognize yung mga God's minister. Number one is have confidence in them. And number two, submit to their authority. Meron ka bang kumpiyansa sa mga nag-lead sa buhay mo? Kumpiyansa ka ba na itong taong to talagang ginagamit ni Lord sa buhay mo? Amen? Sabi dyan, balikan natin yung verse, ano sabi doon? Because they keep watch over you as those who must give an account. Ano daw? Ang trabaho namin is to keep watch over you. Bakit? Kasi kami yung sisingilin ng Panginoon pagdating ng panahon. Kung hindi namin kayo aalagaan, kung hindi namin kayo iingatan, kung hindi namin kayo tuturuan, kung hindi namin kayo mamahalin, pagdating ng Panginoon, sinong mananagot? Hindi naman kayo. Kami. Kaya anong sabi ng Bible? Have confidence in your leaders and submit to their authority. Alam niyo po, sa leadership, importante yung submission. Pag wala tayong submission, magulo yung leadership na meron tayo. And those God's minister, sila yung nilagay ng Panginoon sa authority to lead us. Kaya, our duty is to have confidence in them and to submit to their authority. Sino ditong sanay mag-submit? Aba, wala. Wala na nagsasubmit pala dito. Ulit, sino ditong sanay mag-submit sa kanyang mga leader? Isa, dalawa. Kulang pa. Tama pa na yung pinipreach natin to, no? Kasi ilan pa lang yung nagsasubmit. Diba? Sino dito yung merong confidence sa kanyang leader? Yung kumpiyansa sa kanyang leader na alam nila na ililid kami dito sa tama. Diba? Diba? Yung punong-puno ng kumpiyansa. No? Ang laki ng kumpiyansa sa sarili. Di ba? Ako talagang malaki kumpiyansa ko. Kaya dapat meron din kayong kumpiyansa. Amen? Sa mga leaders natin. Amen ba? Recognize yung God's minister na binigay ni Lord sa'yo. Parang yung siya na magpungan. Oh, this is the Holy Man of God. Ito si Pastor Atea, this is a woman of God. Diba? Makikita mo yan sa buhok pa lang. Halata mo ng woman of God. Diba? Sa ngiti pa lang. Oh. Diba? Ganun. You recognize those God's minister in your life. Kahit po sino. Kasi alam ko may mga mentor kayo. Recognize them. Amen? Number 2. Bless God's minister. Yan. Ito yung maganda. Ano sabi ng verse 9? Ano sabi doon? Sabi dyan? Verse 10, sabi dito, please, let us make a small upper room on the wall, and let us put a bed for him there, and a table, and a chair, and a lampstand, so it will be, whenever he comes to us, he can turn in there. Anong sabi ng Shunammite woman? Nakiusap pa nga siya sa asawa niya eh. Sabi niya sa asawa niya, di ba? Look, I know that this is a holy man of God. Sabi niya, pwede ba gumawa tayo ng kwarto sa ating bahay? Lagyan natin ng kama? Ano pa? Lagyan natin ng lamesa? Lagyan natin ng upuan? At lagyan natin ng ilawan? Para every time na siya pupunta, meron siyang matutuluyan. Amen. Nakita niyo kung paano binless ng Shunammite woman si Elisha? Kasi kilala niya na ito ay man of God. When was the last time you bless your pastor? Kanina nag-bless. Pastor, nag-bless kami. Di ba? Kailan? Di ba?
those God's minister na pinili ng Panginoon, sila yung nananalangin sa atin day and night. Amen? Every time may problema ang simbahan, lahat ng God's minister, yung mga God's minister talagang lumulod. And alam niyo po, kung malalaman niyo lang, pag matutulog kayo sa bahay, try niyo kayo matulog sa bahay. Maririnig din nyo, alas 4 ng madaling araw, si Pastor Meli, matatakot ka. Alam mo bakit? Hindi mo alam kung ano nangyari. Bigla na lang may umiiyak sa kwarto. Maririnig mo talagang malakas iyak ni Pastor Meli. Alam niyo kung bakit? Kasi nananalangin siya. Every time she pray, talagang grabe iyak niya. Kasi kami minsan sarili lang namin pag umiyak kami lang makakarinig. Si Pastor Meli talagang rinig sa buong bahay. Humahagulol talaga siya. Lalo na pagka merong nag-message sa kanya, Pastor Meli, pag-pray mo to, talagang grabe. Lalo na pagka yung malaking problema ng mga membro sa simbahan. Ganun katindi. Ganun tayo kamahal ng mga God's minister na nilagay ni Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga ang tanong ko, when was the last time you blessed your pastor? When was the last time you blessed the God's minister in your life? Amen? Meron ba ditong nag-aya kay Pastor Meli? Pastor Meli, huwag ka na magluto ngayon tanghalian, sama ka sa akin. Ako yun! Ako yun! Pastor Ateya, sama ka sa akin, maglalunch tayo. Okay. Parang nakaraan, meron may nag-aya kay Pastor Meli. Yeah. Ano yan, sama ka na, punta tayo sa ano. Narinig ko. Diba? Narinig ko. Amen? May nagre-reklamo. You bless your pastor. Bakit? Hindi, alam niyo po, hindi ko po ito pinipraise para parang tingin ninyo nanghihingi kami ng attention, nanghihingi kami ng mga bagay sa inyo. No, hindi po. Sinasabi ko po ito para at least maintindihan natin yung bigat ng tungkulin ng mga God's minister, and then you recognize them. Diba? Kasi ano ba naman yung simpleng pagpapala sa mga pastor? Diba? Sa mga God's minister sa buhay mo. Diba? Kumpara doon sa buong buhay na pangangalaga. Diba? Ikaw, kung mag-stay ka dito habang buhay, ay habang buhay din namin kayo ipapanalangin. Habang buhay din namin kayong aalagaan. Habang buhay din namin kayong pakakainin. Amen? Amen? Oh, habang buhay na blessed. Diba? Yung iba nga, tumaba na dito eh. Diba? Lumusog pala, lumusog. Ano? Kasi pangit pala yung matama kasi may ano yun, sabi ni Bishop, may sakit eh, di ba? Diba? Dapat lumusog. Yung iba talaga lumusog na dito. Amen? Hindi lang Amen? physical, pati spiritual. Hindi lang physical, di ba? Pati spiritual. Malusog na malusog. Amen? You bless your pastor. Diba? Mamaya, halimbawa, baka mamaya, malay nyo, na-bless kayo ngayon. Mamaya, bigla nung may ano, may mag-aaya. Ay, basta, pero joke lang po, ano. Kumbaga, hindi naman namin kailangan yung mga gano'n. But, sabi ko nga, sabi ng Bible, you honor those God's minister, you bless them. Amen? Amen? When was the last time you prayed for your pastor? Amen. Diba? Kami po, lagi kami nananalangin talaga para sa inyo. But, kayo po ba? Minsan po ba ninyong naipanalangin ng inyong mga pastor? Yes. Lord, I pray sa buhay ni Pastor Meli. Nabigyan mo kasi ng malakas na pangangatawan. Amen? Lord, I pray sa buhay ni Pastor Ateya na yung smile niya palaging magstay, di ba? I pray sa buhay ni Pastor Jason na hindi maglaho ang kanyang kagom. Sorry. Well, ano pa yan? Hindi pala yan. Huwag niyo pag-pray yun. Kasi maglalaho talaga yun. Amen? Amen ba? Oo. Amen? Sa moment sa prayer naman, tulungan mo si dito. Kailan? Di ba, dinadaan ko lang sa katawa. But
ano, kailan? Pwede na rin. Pwede na rin kung kukuha na, okay lang din. Baka mamaya ang pray nyo, kailan kaya magkakaasawa si Pastor Jason? Naman gano'n. Diba? Sabi ni Lord kasi, nung binigay ni Lord si Eva kay Adan, nung nakita ni Lord na malungkot na si Adan, kahapon yung topic namin ng mga boys, it is not good for a man to be alone. Amen ba? 1 Timothy chapter 5 verse 17. Sabi po dito, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Malinaw po ang sinasabi ng Bible. Hindi lang basta honor nga eh. Doble honor ang dapat binibigay sa kanila. Especially, meron pang exemption, di ba? Especially those whose work is preaching and teaching. Malinaw ang Bible. Bakit? Kasi, alam nyo, pag hindi natin ino-honor yung mga God's ministers sa buhay natin, kakawala kayo ng gana minsan. Di ba? Pero, wala tayong magawa kasi mandato ng Panginoon. Diba? Lalo na yung mga nakarang experience namin, grabe yung mga experience namin talaga. Diba? Babago kami nagpapastor, para yung pasensya namin, ganito lang kaitli buti na lang, pinahaba ng Panginoon. Tapos na-realize namin, kailangan pala pag pastor ka, yung pasensya mo unlimited. Yes. Diba? Diba? Unlimited. Pag kailangan patawarin. Bakit? Kasi si Lord nga nagpatawad. Amen? Bless your pastor. Amen? Bless those God's minister in your life. Halimbawa, yung nagme-mentor sa'yo, Sister Rica. Di ba? Sister Rica, sama ka sa akin. Magpapaputs pa tayo. Mga ganun. Bakit? Mentor mo yan eh. God's minister yan sa buhay mo. Di ba? Sino pa? Si Kuya Artem. Kuya Artem, ayain ni Yel. Kuya Artem, sama ka sa akin. Tayo? Libre mo ako. Ay, baliktad pala. Amen? Baliktad. Amen? Sister Beth. Ayain si Sister Winnie. Sister Winnie, doon tayo sa Heritage. Magbabaon tayo ng pizza. Di ba? Doon sa may puno. Mag-ingat mo lang po kayo, baka bagsakan kayo ng sanga. Amen? You bless God's minister in your life. Hindi lang po yung mga pastor. Alam niyo po, hindi lang ito para sa mga pastor. Every person na ginagamit ng Panginoon sa buhay mo, you bless them, you honor them, you recognize them. Amen? Amen. I tell you, kapag ginawa mo yun, mas i-bless ka ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, mas magiging maayos yung relationship mo sa minister. Amen? Amen? Siguro pagtapos ng preaching ko, may mag-aaya sa akin. Hindi pa, joke lang. Amen? Number 3. Ito maganda. Siguro ito gustong-gusto natin to. Receive blessings through God's ministry. Ayan. Diba? Yay! Pagka mga blessing, woo! Diba? Diba? Sama ako sa iyo, Pastor. May blessing. Amen? Receive blessing through God's ministry. Bakit to? Alam niyo po, si Lord madalas, gumagamit si Lord ng mga, yung in-appoint ni Lord sa buhay mo, yun ang ginagamit ni Lord para i-bless kayo. Amen. Amen? Halimbawa, sa word ng Panginoon, nagpipreach. Di ba nabibless tayo every time may naririnig tayong word? Parang, kaya si Brother John Paul, Pastor, na-bless talaga ako sa salita ng Panginoon. Hindi sa amin yon, pero ginamit kami ni Lord para pagpalain ka. Hindi sa amin galing yun. Galing yun sa Panginoon. Pero ginagamit kami para pagpalain ka. Amen? Para maging daluyan ng pagpapala. Amen? Kaya ano sabi ng Bible? Sabi dyan, verse 14. Sabi dyan, so he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, actually she has no son, and her husband is old. So he said, call her. When he had called her, she stood in the doorway. Then he said, about this time next year, you shall embrace a son. And she said, no, my Lord, man of God, do not lie to your maidservant. Ano nangyari? Dahil
itong Shunammite woman, biniles niya si Elisha, binigyan ng matutulugan. Anong ginawa ng God's minister? Sabi niya, anong pwede kong gawin sa'yo? Amen? Ano nangyari? Binigyan siya ng anak. Sa palagay niyo galing kay Elisha yun? Hindi yung galing kay Elisha. Galing yun sa Panginoon. Ginamit lang si Elisha para maging daluyan ng pagpapala. Amen? Amen. Kaya sabi nga ng babae, di ba? Wala naman siyang kailangan eh. Parang kung iisipin mo sa status ng kanyang buhay, wala siyang kailangan. Pero deep inside, meron palang something. Alam niyo kung bakit? Si Lord ang nakakaalam kung ano talaga yung pangangailangan natin. Amen. Pero mo sa tanda niya na yun, yung asawa niya matanda na, imposibleng magkaanak. Pero dahil nakita ni Lord yung pangangailangan niya, at dahil in-honor niya, na-recognize niya, binless niya yung God's minister, ginamit yon para pagpalain siya ng Panginoon. Amen. Amen? Gusto niyo bang mangyari yon? Na every time you honor God's minister in your life, biglang may sasabihin sa'yo, o may nagpo-prophesy sa buhay mo, ganito mangyayari sa'yo. Ngayong araw na to, next year, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Amen? Amen. Blessing yun. Amen. Kiniklaim natin yun. Hindi yun galing sa amin. Pero galing yun sa Panginoon. Ginagamit kami para maging daluyan, maipasa sa inyo. Yung pagpapala na dapat ay para sa inyo, nagiging tulay kami. Amen? Amen. Nagiging tulay yung mga God's minister sa buhay ninyo. Amen? At kapag ka merong blessing na nanggagaling mula sa Panginoon through God's minister, huwag po natin tatanggihan. Amen. Amen? That's how we honor God's minister. Kaya nga pag sinabi sa iyo ni Pastor Meli, o ikaw mag-pray, dapat walang tanggi-tanggi. Ba't ako? Hindi yun nagiging paniki. Ba't ako? Ha? Amen? Kaya bakit? Kapag sinabi nilang ganon, ibig sabihin, merong revelation si Lord doon sa God's minister Natumayo ka. na ikaw ang tatayo. Amen? Amen. And you honor those words. Amen? Kailangan nating igalang. Kasi galing yun sa Panginoon. Hindi yun. Bakit kasi magiging daan yun para pagpalain ka. And hindi mo alam sa pamamagitan pala ng buhay mo, maraming tao ang mabibless. Amen. Amen? Maraming tao ang mababago ang buhay dahil sa buhay mo. Dahil hindi mo tinanggihan yung pagpapala galing sa Panginoon. Dahil in-honor mo yung word ng God's minister sa buhay. Amen? Tanggapin natin yung pagpapala. Amen? Receive blessing through God's minister. And last but not the least, pang-apat, always consult God's minister. Kami po nandito para kaming counselor, para kaming consultant, di ba? Sabi nga, di ba, daig pa namin marami kaming profession. Amen, yung mga pastor, di ba? Pastor kami, pwede rin kaming abogado, pwede rin doktor, di ba? Pwede rin kaming marriage counselor, lahat. Pwede, bakit? Takbuhan eh. Amen? Ang sabi yan, always consult God's minister. Sabi ng verse natin, sabi dyan, then she called to her husband and said, please send me one of the young men and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back. Amen? So he said, why are you going to him today? It is neither the new moon nor the Sabbath. And she said, it is well. Then she saddled a donkey and said to her servant, drive and go forward. Do not slacken the pace for me unless I tell you. But the servant replied, look, in this town, balik muna tayo. Amen? Ano sabi doon sa una? Ito yung nangyari nung namatay na yung bata. Namatay na yung anak ng Shunammite woman. Anong ginawa ng Shunammite woman? Gutom na si pastor. Siomay na at suman ang nagsasama amin.
Halatang hindi nag-almusal di ba? Di ba? Masaya talaga magsalita, no? Masaya maglingkod here. Amen. So, ito namatay na yung anak. Ano? Namatay na yung anak niya. Alam niyo unang ginawa nung Shunammite woman? Nung babae? Alam niyo kung anong ginawa? Ano una niya ginawa? Ano unang ginawa? Dinala sa ospital yung anak niya? Hindi! Pumunta doon kay Elisha. At matindi. Yung pinuntahan niya sa bundok pa. Diba? Sabi niya sa asawa niya, ipaghanda mo ako ng isang donkey at saka isa nating servant. Pupunta ako doon sa man of God. Sabi ng asawa niya, ano ba? Hindi naman ngayon new moon o kaya ay sabat para pumunta ka sa kanya? Pag ikaw namatay anak mo, ano mong gagawin? Ha? Iiyak. Emergency. Ano gagawin, di ba? Hindi, kung halimbawa makita mong parang yung anak mo masama ang pakiramdam, una mong gagawin, dadali mo sa ospital, di ba? Takbo sa ospital. Pero itong Shunammite woman, saan tumakbo? Sa man of God. Amen. Tayo mga Kristiyano, dapat ganun din. Always consult God's minister in our life. Amen? Pag mayroong problema, takbo, tanong. Ask ng prayer kay Pastor Mary, kay Pastor Atea. Maraming ganyan naririnig ko si Sister Beth, lagi yan. Pastora, may pag-pray mo ako. Ganun dapat. You always consult God's minister in your life. Bakit? Merong wisdom sila galing sa Panginoon kung ano yung pwede mong gawin. Amen? Amen? Halimbawa, manliligaw pa. Mag-consult ka din. Kasama ako. Sa God's minister, di ba? Pastor, Pastor, mayroon akong napupusuan kung pwede ko bang ligawan to? Di ba ganun? Ganun din pag may nagpapaligaw sa pag may manliligaw sa inyo. Pastor, may gusto manligaw sa akin, Christian daw siya. Bawal. Pwede na daw, di ba? Pwede na. Pwede na si Sister Beth. Bakit naman si Sister Beth, di ba? Amen? You consult God's minister in your life. Bakit? Kasi, sabi ko nga sa inyo, dahil yung mga God's minister, they are equipped sa word ng Panginoon, talagang nakikipag-battle sila, nakikipag-usap sila sa Panginoon. Minsan nangungusap talaga si Lord. Nangungusap si Lord talaga sa mga God's minister. And parang panalangin nyo pa lang, nananalangin pa lang kayo, meron kayong problema. Minsan, nakikita na yan nire-reveal na ng Panginoon sa amin na itong taong ito may problema. Alam na agad kung ano yung advice na pwedeng gawin. Alam na agad kung ano yung pwede mong maging decision sa buhay. Halimbawa, nag-pray ka, abroad ka ba o hindi, ganun. Diba? Maraming ganyan. You consult God's minister. Bakit? It's yan ang isa sa mga sign na ino-honor mo yung God's minister sa iyong buhay. Hindi yung wala kang pakialam, sarili mong desisyon. Hindi ibig sabihin na lahat ng desisyon nyo sa buhay sabihin nyo sa akin, Pastor, ano bang ulam namin? Pati naman ulam, mag-decide naman na kayo alam nga naman, pag kami nagsabi, baka pag sa bahay pa, ang suggestion namin, bagoong, yung, ang tawag doon, kamatis. Huwag naman, pagdating naman sa ulam, kayo na mag-decide. Hindi na kailangan i-consult pa sa hapon na naman. Anong ulam? Punta tayo, Pastor Meli! Pastor Meli, anong ulam namin? Ang dami Handa. nila. Parang araw-araw, every meal, may dumarating sa bahay, Pastor! Ito, Dorbel. Bakit? Ano pong ulam namin mamaya? Kasi sabi nyo, always consult God's minister. Hindi naman ganun. Hindi siya ulam, alam na ni Lord. Feeling ko kayo na ni Lord mag-uusap So, o baka naman kaya pupunta, Pastor, wala kami ulam. Wala kami pagpili. Pero okay din, alam nyo, kung wala talaga, pwede naman. Diba? Maraming malunggay sa bahay, may petchay pa doon, tapos may talong doon na Ampalaya. may ampalaya, dahon, marami. Okay lang, kung wala talaga, hindi po, pera biro. Punta kayo sa bahay, wala lang kami. Amen? You always consult God's minister. Bakit? Kasi sabi ko nga, meron silang wisdom.
galing sa Panginoon. Amen. And alam niyo po, masarap kapag lagi mo nakakausap yung God's minister. Bakit? Kasi mas may nalalaman ka sa word ni Lord, mas nagiging malalim yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya nga, pagka yung mentor ninyo, lagi kayong tinatawag para mag-mentoring, huwag rin yung tatanggihan yun. Amen. Yes. Kasi parang way of consultation yun eh. Di ba? Halimbawa nag-schedule tayo, ganitong oras ang ating mentoring. Walang excuse. Pag yun ang oras. Yung iba wala nagre-reply eh. No, sing Sin-sin lang daw. Bakit? Kasi isa yun sa mga way ng consultation, di ba? Na kinoconsult mo yung God's minister. Di ba? Pag mayroong Bible study, may Bible study tayo sa inyo. Lalo na pagka yung mga God's minister talagang nag-aano na sa inyo, nagsasabi na sa inyo, huwag po natin tatanggihan. Amen? Kasi baka mayroong gustong sabihin si Lord sa buhay natin. Amen? Amen? Nakukuha po natin? Alam na po natin paano i-honor. Amen? Amen? So, ang prayer ko ay yung mensahe ng Panginoon ngayong umaga ay meron tayo kahit isang point lang ay magawa natin para sa God's minister. Alam niyo po, bakit December itong topic natin na honoring God and His minister? Sa totoo po kasi, ang Pastor Operation Month ay December talaga. Sa amin sa US, gano'n eh. Sorry. Pilipino pala. Hindi, sa Amerika, December talaga yung Pastor's Operation Month. Pero okay lang kasi meron na October. Lalo na pagka mga ganun, di ba? Huwag natin kakalimutan yung mga ganun bagay. Minsan nyo lang i-appreciate yung mga pastor nyo. Diba? Thank you po sa inyong lahat. Amen. So in conclusion, very light lang yung aking message. In order for us to honor God's minister, let us always recognize them, bless them, receive blessings through them, and console them. Amen? Amen? So, ang prayer ko, kahit isa lang dun. Pero mas maganda lahat magawa natin. Amen? Amen. Amen? Para po mas maging maayos ang takbo ng buhay natin. I-honor natin yung mga taong ginagamit ng Lord sa buhay natin. Amen? Say thank you. Pag-pray natin sila. Kung meron pa tayong mga extra oras na pwede natin silang makasama, then be with them. Amen? Kahit sino po yan. Hindi lang sa amin mga pastor. Sa lahat ng taong ginagamit ni Lord sa buhay nila. Amen? To God be all the glory. And ako po, personally, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng suporta. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa mga pagpapala na binibigay niyo sa amin. And salamat po sa pagrespeto sa amin bilang mga God's minister. Especially sa amin ni Pastor Atea, dahil kami yung mga bata, di ba? But you, kumbaga, tinitingnan nyo kami as your leader, as God's minister in your life. Diba? And sobra kami nabibless na kahit yung mga mas matatanda sa amin ay yumuyo ko yung ulo. Hindi ibig sabihin po nun ay parang kundi yung nire-release natin yung blessing. Ino-honor natin yung God's minister sa buhay natin. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat and to God be all the glory. Tawagan ko si Pastor Meli and si Pastor Atea, baka meron silang gustong sabihin kasi they are God's minister. Hindi po, dalawa kayo para at least. Dalawa kayo. Okay lang nga, sabay na kayo. Para at least, baka po magsisermon sila sa inyo. Ito po. Okay naman, di ba? Amen. So, na-bless po ba tayo? Amen. So, I hope na ang atin pong pinag-usapan ngayon ay hindi lang po dumating sa heart ninyo na parang sinasabi namin na i-honor nyo kami. Kung hindi, eto po ay tinuturo namin dahil pwedeng hindi lang kami ang ma-encounter nyo na man of God or woman of God.
hindi lang kami ang kailangan nyong i-honor, kundi lahat ng alam nyo na nag-care sa inyo, nagmi-minister sa inyo, nagmi-mentor sa inyo, nagtiteach sa inyo, you need to honor kasi may kalakip na pangako eh. Tama po ba? May kalakip na pangako. When we honor God's ministers, ba't binigyan ako lang? Parang gusto ko na umiyak. Nire-ready ko lang, baka bigla umiyak. Parang gusto nyo akong paiyakin. Pero alam nyo po, gusto ko mag-thank you sa inyo. And dahil nakita ko naman po ang pamilya dito sa GCFC family na kung paano ninyo ino-honor kami na inyong mga pastor. Amen? At nararamdaman din namin kung gaano nyo kami sinusupport. Kasi kung kami na mga pastor nyo dito sa iglesia ay hindi ninyo kami tutulungan, hindi naman namin kayang kami lang. Tama po ba? Lalo na pagdating sa mga gawain, pagdating sa mga events natin, at sa mga ganitong fellowship, no? Hindi po namin kayang mag-isa. Mas maganda yung lagi tayong sama-sama. Amen? At yung patuloy na pakikipag-unite po ng bawat isa sa atin, ito po ay isa ring pag-honor sa inyong mga pastor. Amen po ba? At ako na may natutuwa dahil alam ko yung ano natin, yung naipamulat natin sa iglesyang ito, eh nakaka-impluwensya po tayo. Lalo na sa mga bisita natin na nai-invite natin na mag-speak po dito, no? Sila po, malaking kagalakan sa aking puso na marinig sa kanila, na nakikita nila kung paano mag-honor ang mga lingkod ng Diyos dito sa GCFC, lalo na pagdating sa man and woman of God. Amen po ba? At masaya, parang masaya po ako na wala po akong nakitang nanggaling dito na hindi nila nasabi na we are blessed, tayo ay blessed, na blessed sila sa atin dahil yung mga hindi nila ginagawa doon sa kanila, ginagawa natin dito. Lalo na po yung pag-honor sa man and woman of God. Amen po? So, it is a blessing na tayo po nakakapag-impart ng magandang aral sa bawat isa. And tandaan po natin, when we honor God's minister, ang Diyos po ang magbabalik sa inyo niyan, ang magpapala sa inyo. Amen po? Kung sa lahat ng aspeto, hindi man po na i-honor nyo kami, bigyan mo kami ng pera. Naalala ko yung ano ni Bishop na, ano tawag doon? Shake hands. Na pag nag-shake hands, may kasama ng iwan. So, yun po ay ginagawa ng iba, no? Yung talagang na-bless. At talagang blessed din sila. Kaya kaya nilang mag-bless ng mga man and woman of God. So, hindi naman po natin ini-implement na sinasabi namin sa inyo, na gawin nyo rin yan sa amin. Hayaan nyo ang Diyos ang mangusap sa inyo kung paano nyo i-bless ang mga God's minister na nagtuturo po sa inyo. Amen? Tandaan nyo, yung mga mentor nyo, mga mentees, yung mentoring natin, kung ang mga mentor nyo laging nag-aas sa inyo na pwede ba mag-mentoring tayo, huwag nyo po silang tanggihan. Kasi bakit? Alam nyo po, nag-effort yun nag-aral para ituro, para ibahagi sa iyo kung ano ang ipinapasabi ni Lord. Amen po? Kaya pahalagahan po natin yung mentoring kasi dito po tayo mag-grow. Ako po personally nakita ko sa mga nagpapa-mentor, yung may mga nagme-mentor. Salamat din sa mga mentor natin na masisipag magturo. Palakpakan naman natin sila sa mga leaders natin na they are willing to hard work and excited to teach, no? At sa mga mentees natin na lagi din excited makinig, alam niyo po, pinasasalamatan ko si Lord sa buhay niyo. At dahil alam kong may ginagawa po ang Diyos. Amen? So, siguro yun lang po. Salamat sa lahat ng ginawa ng Lord sa buhay niyo. Salamat sa pag-honor niyo sa amin. At salamat sa gagawin niyo pang pag-honor hanggang bumalik si Lord. Amen.
Copy-paste po. Tayo ba'y tumayo? Amen. Ano po, magpapasalamat lang din po kami kasi parang pastor's appreciation. Amen. So, kami po ay, kumbaga blessed kami sa word kasi normally this word is not really brought up by a pastor. Kasi, pagka pastor ang nagsalita nung word nito, it will feel like we are uplifting ourselves. Tama po? Pero that's part of the word of God, and I know na hindi lang naman po kami ang man of God. I know yung mga taong ginamit po sa buhay niyo, yan po ay magsisilbing man of God in your life, and you should also honor them because I know na sila ay patuloy na gagamitin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Kami po mga pastor, alam na po kami ni Pastor Jason, kami ay bata pa, but we're so blessed to be respected by, yung mga nanay natin na talagang kayo po ay nagpapabless. Siguro hindi maiintindihan ng mga tao sa labas why we are doing that. Kasi pag po sa labas, kahit kami nagugulat kami, nasa daan na po kami, nakapila sa pagmaka, ayun, andyan na sila. Andyan na sila, nandun sila sa tubigan lang po. Lahat sila nakaganon. So, parang people will, ano kaya nangyari? Bakit sila, bata naman yun, bakit sila nagbabaw and nagbe-bless? Because this is a practice po na when we lay hands upon you, we are releasing blessings upon your life. This is not the issue of na magbabaw lang tayo sa matanda sa atin, but we are bowing para ma-bless po tayo. Kaya nga po sabi ni Bishop Lorenzo, di ba? Kapag nagbe-bless po tayo, hindi na po paganto. Di ba? Nagbe-bless tayo to receive. So, it's a great blessing din po na-adapt po natin and natututunan po natin. Because we don't know ano yung nire-release sa atin ng mga pastor natin. Kaya po, every time na kayo po ay magpapabless, it's also an honor for us na kayo po ay nabibless through us. And kami po ay nagpapasalamat dahil kung titiisin tuloy. Tutuusin, parang titiisin talaga mo, nagtitiis lang talaga tayo dito, ano? Kung tutuusin po, parang para sa amin, malayo-layo na po ang ating narating. Kasi 8 years is a long year, and pagbabalikan po namin, lalo na kami ni Pastor Jason, na bata po kami naging pastor. At sa batang edad is, we really have to be mature and own up the responsibility that was entrusted to us dahil nawala si Pastora hindi pala nawala si Pastora Eunice, di ba? Nalipat ng lugar dahil siya ay gagamitin sa bundok, and kami dito ay 2-in-1, di ba? Parang sa mga manual labor si Pastor Jason, kapag mga digital something or anything technical, you can count on me po. And kami po, in behalf of Mama po, kami ay nagpapasalamat dahil, kumbaga, we're so blessed to have this family. Aside from our family po sa bahay. Kumbaga, every time po na kami ay merong mga anything na ganap sa buhay namin, hindi po nawawala lagi ang JCFC family. Parang hindi po kami pwedeng mawala na maniniglect naman ang JCFC family because you are really an important family for us. Dahil kayo po ay ang pamilya na ibinigay sa amin ng Panginoon. Hindi man po tayo magkaka-apelyedo, pero tayo ay magkakadugo sa dugo ni Jesus Christ. Tama? So maraming salamat po sa inyo, and I hope na kita-kits po tayo sa langit. Sama-sama tayo hanggang dulo, hanggang wakas. Walang mag-give up. Kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, patuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Last na po, bago tayo mag-closing prayer, tayo po tayong lahat.